Hello FEU community! Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa ating sari-saring kwertuhan. At dahil sa mainit na pagtanggap na yon, muli namin kayong bibigyan ng isang pang episode na alam kong magugustuhan at makaka-relate ang bawat isa. At mula dito, ako muli si Amira Dimasisel Melano, ang inyong Gender and Development Desk Coordinator. At welcome sa Sari-Saring Kwertuhan Episode 3 on the Legal Battles, specifically the SOGIE SC. Bobet? Magandang hapon, Amira, and magandang hapon sa ating FEU community. Maraming salamat sa mga nanood ng ating episodes 1 and 2, Amira, and I'm pretty sure meron silang manakuha doon na, a thing or two about the LGBTQ community and how we have fared so far, in this particular area. So, ngayong hapon na ito, pag-uusapan natin ang small wins, and legal battles pagdating sa LGBTQ community. So, Amira, excited na ako na ipakilala mo yung susunod nating guest sa hapon na ito. Ako din. Sobrang excited ako. And I'm quite sure marami na sa inyo ang nakakakilala kung sino ang ating ipapakilala. Diba? Ulit. So, this is today, let us welcome Ann Lim of Galang Philippines. Ann Lim is a co-founder and executive director of Galang Philippines, a lesbian-initiated, lesbian-run feminist human rights organization that works with lesbians, bisexual women, and trans men living in urban poor communities. Galang also just celebrated its 15th anniversary with its 4 LGBT people's organization partners, which it helped organize. Also, Ann Galang is a development worker with experience working with various basic sectors through the years. Not to mention, she graduated AP Development Studies cum laude from Ateneo de Manila University and also a graduate of Bachelor of Laws from University of the Philippines. She also has a unit in MA Women and Development in UP. Let us all welcome Ann Lim of Galang Philippines. Good afternoon. Salamat po sa pag-imbita. Salamat sa pagkakataong ibahagi ang trabaho ng Galang. Okay, you shoot the first question. Sige, start na tayo. Wag na natin patagalin. So, for the first question, could you tell us what is Galang Philippines? What is its vision and mission? Yeah. So, Galang is a lesbian feminist organization based in Quezon City. As Almira mentioned, we are into community organizing, particularly of LBTs in urban poor communities. And obviously, we chose the word respect for our title, or Galang, because the message is very clear. Kailangan naman, galang lang naman at the core of everybody's. Yes. Ang gusto ng bawat tao lang naman na igalang siya. So, ang layunin namin ay magbuo ng isang a just and progressive society that treats everybody equally regardless of class, sexual orientation, gender identity, and gender expression. We have program components such as advocacy, research and development, capacity building, as well as institutional development. Ano na po yung mga advocacies na so far na nagawa ng Galang? And ano-ano yung mga accomplishments nito? In terms of accomplishments, we work at the international, national, and grassroots level. So we've been recognized abroad as an NGO, as a SOGIE SC NGO. At the national level, we're very active in policy advocacy for the SOGIE SC Equality Bill. Yun nga lang, ang tagal na noon, 23 years na nakatenga yung SOGIE SC Bill. Ang kauna-unahan pang nag-file noon, si Senator Miriam Defensor Santiago, sumalangit nawa, at ang tawag pa doon ay anti-discrimination bill. So hanggang ngayon, that's what advocates are busy with, pushing for the SOGIE SC Equality Bill. In terms of successes, so yun yung sa international, we've been recognized as a model that can be followed by other feminist organizations. Hayaan nyo na ako magyabang ng konti kasi 15 years na kami nagtatrabaho. Deserve talaga. Diba? And at the local level naman, yun na nga, yun ang pride and joy namin na nakapagtatag kami o nakatulong kami sa pagtatag ng ilang PO sa komunidad. Kasi isang malaking bagay sa isang NGO na tumulong sa pagbuo ng PO hindi dapat binababa lang ang development, kundi
inuudyok silang magtatag ng sarili nilang kabuhayan. Wow. Nabanggit niyo po no na 23 years ng yung kung kailan no unang ipinasa o actually hindi pa nga pinapasa. Pero nakapagpalaki na siya ng isang henerasyon, no, so to speak. Ngayon, ano po yung, since nandito po kayo sa laban na to, ano po yung isang instance na nabanggit niyo sa sarili ninyo na kailangan lalo tayong ma-mobilize? Kailangan lalo tayong mag-pursue as a collective na ilaban natin to kasi lahat tayo, nabanggit nga rin po ninyo, ito lang naman yung gusto natin, igalang tayo, irespeto. Actually, kaya naitatag yung galang noong 2008 dahil usapang lasing lang siya. 5 magkakaibigan lang na parang sabi ng, so why is it not moving? Yeah. Why is nothing happening in this movement? So we realized, kasi nga, mga burgis lang namang nag-uusap, mga college student, college graduates, na parang kung hindi mo siya ibababa sa mga ordinaryong Pilipino, wala siyang tagos, kaya walang mass movement na magtutulak dito. So, yun siguro ang contribution ng Galang because before Galang, it was mostly just college graduates nga, professionals talking about it. But yun ang, at the end of the day, kailangan tumagos sa masa at sila mismo ang marinig. So, that's my realization, I guess. Those of us in Galang. Ano po yung participation ng mga nasa grassroots in terms of your advocacy? Yeah, we're proud to say that they've been able to sit in congressional hearings as well as pride marches. They're able to speak about their experiences. Malaking bagay kasi yun dahil kadalasan, lalo na sa ibang movements, warm bodies lang yan eh. Pero sa amin, ginagapang man, may efforts to build their capacity so that they're part of the discourse and not just warm bodies. Nabanggit niyo po na ginagapang pa rin ng Galang yung yung mga nais ninyong mangyari na mga aspirations ng organization. May we ask ano yung mga specific challenges that you've encountered so far? Alam ko marami, but maybe you'd like to share with us. Yeah. Ano yung specific challenges na encounter ng organization? To be honest, when you say the LGBT movement, usually speak of gay men, trans women. The visibility of lesbians, bi women, and trans men is an issue. So that's one challenge. So it's not just a matter of funding being focused on gay men and trans women because it's about HIV. It's more of an issue universally. But also, yung pagbibigay ng boses sa LBTs, nasa na ba yung boses ng kababaihan? So that's one challenge. The other one is, sa totoo lang, gustuhin mo mang mag-organisa sa masa, kadalasan, ayaw nila. Kumbaga, hindi nila nakikita na may problema. Kung kaya't pagbaba mo sa community, ang tingin nila, ginugulo mo lang yung buhay nilang nananahimik sila. So that's also another challenge. And of course, bureaucracy. Red tape from the local to the national level. I mean, case in point, it's 23 years. Tama. Ang napaka-interesting po nung sinasabi ninyo na kahit nakakapag-organize na kayo, meron pa rin minsan resistance sa baba kasi may feeling sila na, ay wait lang, hindi naman namin to problema. And I think dito din, nagiging isa din to sa nagiging struggle ng pakikipaglaban sa SOGI SC para sa isa't isa. Kasi ang nangyayari, habang yung mga advocates ay nag-a-advance, naiiwan yung pag-unawa halimbawa nung nandoon sa ground. And since nabanggit niyo po yung about sa bureaucracy, gusto ko pong ituloy doon yung tanong. Since nakikita niyo po kung ano yung mga kakulangan natin, halimbawa bureaucracy, may mga red tape, ano pa po kaya yung kailangan gawin in terms of the legislation and policy making para makita nila na, hey, nangyayari na to at lahat tayo ay bahagi nito. So, one learning that we have is that we cannot be choosy about who our partners are. Once in a while, I'm not sure if this is okay to say, but sometimes you have to sleep with the devil to get your agenda done. So, parang, obviously, there are structures that you can fight with or that it's hard to go around them. So, you have to work with politicians and public officials in order to get your agenda across. So, sometimes, kahit hindi ka sang-ayon sa ibang agenda nila, kailangan yung makipagtulungan para lang matulak itong SOGI Equality Bill. Case in point, kasi may mga advocate din kasi tayo na pro-death penalty. At kahit hindi naaayon sa prinsipyo ng Galang at sa human rights,
pinipili natin makipagtulungan Mm. dahil we have to choose our battles. Yeah, it's basically working politically, no? Yes. Listening more, having this space for dialogue. Yeah. Gusto ko maintindihan ng mas maigi kung ano yung sleeping with the devil. Ah. How is it really done in the context of the Philippine bureaucracy? Ay, I'd rather not say. Oh my God! Ito yung mga Interesting yun, ha? Ito yung mga whisk na lang ako Pag wala ng camera, Wag pwede. na off the record yun eh, yung mga ganun. Exactly. Okay. No? May gusto po akong balikan kanina din sa sinabi niyo, yung pagpapaintindi or Mm. pagpapaunawa dun sa grassroots, dun sa mga pinaglalaban ninyo. How do you make them understand that these issues are their issues too? Kasi one of the primary issues is employment or access to services. Ang problema mo sa mga LBTs, pagbaba mo doon, sanay sila sa unemployment, sanay sila na walang access to services. So malaking bagay na pagbaba mo sa area, actually yung pagbaba, hindi nga rin siya magandang termino kasi May hierarchy, may kumbaga. hierarchy, oo. Pero literally kasi minsan, bababa ka sa Yes. area, may bundok, ganyan. Mm. So essentially, what you try to do is connect their experiences with the principles that you're advocating, and then na parang translate it to the policy level. Yun yung Yes. the challenging part is connecting it to their experiences. Mhm. Oo. Yeah. So align po no, doon sa mga inyo nabanggit na about the legislation, the bureaucracy, the legal battles of the, the people in the LGBT community. Tell us more na lang po about what is your sentiment on the right to care. For example, doon sa isinusulong din nila na same-sex marriage o yung tinatawag din na insurance. Ano po yung perspective niyo ukol dito? Kasal ako sa New York. Kasal din ako sa Wow. New Zealand. Wow. There's an economic issue to it eh. Kasi parang ako, bilang kahit papano, may trabaho naman ako, may access ako sa mga ganung bagay. Mhm. Not necessarily may legal implication kasi wala naman talaga. Maganda lang siya. Maganda lang siyang maramdaman at masabi. In the Philippines, of course, there is no marriage equality because in the family code, it's between a man and a woman. Yes. Right. Of course, that's an agenda of the LGBT movement. However, hindi pa nga tayo makausad dun sa usapin ng discrimination sa trabaho, sa paaralan. So, bagamat nakapila siya, it's in the back burner. There are Yes. more important things to talk about. Not that marriage is not important. Ano yung implication yan? Hindi naman siya marriage for its own sake. Eh. Let me just discuss, Yes. even if it's not a priority. Mhm. For instance, it's not just, you have issues about ownership, you have issues about insurance and security, di ba? Halimbawa sa property ownership, by law naman kasi yung mga kadugo mo ang magmamana ng property mo eh. So the issue is, if you don't get along with your family, at the end of the day, there's a huge chance sa kanila mapupunta yun. At yung partner mo, kahit kasama mo nagpundar nun, hindi mapupunta sa kanya unless meron kayong kasulatan, last will and testament. But yun na nga, the hassle of going through that. Married heterosexual couples don't have that problem, obviously. In terms of insurance, according to law, pwede naman tayong mag-insure. Pwedeng ang homosexual, or tsaka yun, same-sex couple, hindi homosexual, hindi siya PC term ha. So, pwede namang i-insure ang kapwa mo, ang partner mo, kahit same-sex kayo. Ang nagiging practice nga lang sa private sector, hindi pinapayagan ng insurance provider. So, kamakailan, kinlaro ng UP Law Center, I think, sa Insurance Commission, na ano ba talaga? Pwede ba talaga ito? At nagsabi ang Insurance Commission na pwede naman, pwedeng makakuha ng benefits pag namatay yung jowa mo. Ngayon, anong problema mo? One is, private sector yon. Sino ba nakaka-afford ng insurance? Pangalawa, ibang usapan pa yung i-honor ba siya ng insurance provider. Pangatlo, ibang usapan pa rin yung HMO. Kasi life insurance yung nag-uusapan dito. Sa HMO, walang klarong ruling or walang klarong opinion ang Insurance Commission. At sa totoong buhay, sino namang may HMO? Say for instance, sa BPOs, doon karamihan, bilang kamukha nila sa mga empleyado nila, may HMO sila. Doon, maluwag sila. There are DEI or diversity and inclusion policies, which makes it easier to claim. But elsewhere in the Philippines, kung saan hindi naman multinational lang employers, hindi naman din available to. So nice to know, but it's something that we still have a long way to go. Yeah. And madagdag ko lang din doon, no? Kasi marami din akong kaibigan from the community na sinasabi nila usually, for example,
itong same-sex partner nito nagkaroon ng business dito. Or halimbawa, meron sila mga properties at dahil hindi sila kinikilalang conjugal, pupunta sila ng SEC, no? Para ipa-register ito. Kaso, ang nagiging pain sa kanila ay more of emotionally. Kasi parang ang tingin lamang daw sa kanila, nagkakaroon ng insinuation that ang tingin sa atin ay business. Hindi partner, yung karapatan na umibig, karapatan na magmahal. Mas nakikita tayo ng gobyerno bilang isang, nagsasama lang tayo because of, finances, because of fiscal. At napakahalaga mabalikan tong mga naratibo na to, no? Kasi karamihan din ng laban sa gender and development ay nakabigkis dun sa nuances, no? At mababalik ko lang din po, no, napakaganda po nung nasabi niyo about, halimbawa, sa mga policies, hindi naman talaga siya affirmative. For example, hindi talaga nakalagay yung specifics. And I think yun yung doon natatalo. For example, yung mga advocate. At syempre, yung mga gusto lang naman na magkaroon ng karapatan. Diba? Dagdag ko lang doon kasi medyo tragic nga yung nabanggit mo nga. Na, yun nga, ang tingin sa atin minsan ay negosyo. Yeah. May isa kasi kaming kaibigan na parang papunta lang naman sila sa Madrid for something. Ngayon, naging issue na yung partner, yung isang partner dinenay, the other one nakalusot. So basically, ang argument ng embassy was, hindi klaro, mag-ano ba kayo? So what had to happen was, they had to prepare a proof of love. Bidal silang album na may pictures, na matagal na sila magkasama. Kaya, yearbook ba ito? Kaya nga yearbook nga siya. Kaya nakakapanliit. Para siyang yung, hindi lang nga siya negosyo, kundi magpapatunay ka na nag-iibigan nga kayo. What a struggle. Yeah. Ma'am, babalik po ako dun sa right to care. No? Correct me if I'm wrong, meron ng ginawang local ordinance, ang QC, na nagsasabi na yung mga partners ng yung mga same-sex couples can actually make decisions for their partners. Doon sa critical time na mamamatay na sila or kung merong kailangan gawing decision doon sa hospitalization. How true is this? Okay. There is a right to care card in Quezon City and we're very proud because QC is very progressive and we're very active in Quezon City. We appreciate that effort. However, number one, local ordinances kasi only apply in the locality, in the LGU, which means kung nategi si kuya sa kabilang wala na. Sa Pasig. So, sa Pasig, Tama. wala rin. Tama. Oo, at sa totoong buhay, kasi may kilala rin kaming, actually straight couple pa nga yun, na may SPA na siya, may special power of attorney na siya, na coma yung partner niya, same, opposite sex partner na ngayon. Yeah. Hindi in-honor yung SPA kasi hindi naman sila married. So parang may nuances din siya na on the one hand, you have these privileges, these given by the LGU, but you have norms that you have to follow. That yung mga doctor kasi hindi naman knowledgeable about these legalities. So you have those challenges. And so therefore, it's an education thing, a cultural thing, and a legal thing. So do you think na itong local ordinance na ito can actually help impact national policy making as far as SOGIC? For sure. Right now kasi I think 30% of the country is already covered by these ordinances. But like I said, the coverage is very limited. But of course, in the Philippines kasi parang ang batas na aayon sa kultura Yes. Hindi religion. Yes. So kung hindi man covered ng mga ordinansa ang buong Pilipinas, nakakapakita ito sa ating mga local lawyers and national legislators na may pag-usad sa agenda na ito. Tama. And naalala ko lang din po, no, regarding doon kasi nga local ordinance, no, yun din somehow yung isa sa mga pitfall niya, no, na katulad lang din ni safe spaces. Di ba po? Malinaw na meron na siya sa national, pero nagiging problem ay yung execution at yung implementation. So halimbawa, sinasabi nga nila dati may mga biru-biruan din no, sa loob ng komunidad. Pagpa-party ka sa QC. Kasi pag pumunta ka ng Taguig, for example, at saka ng Makati, hindi ka na protektado. So kung halimbawa ma-discriminate ka doon, walang magtatanggol sa'yo. And yun yung nagiging problem, no? Na parang kahit may batas, kung hindi naman talaga siya na ipapatupad, parang paano tayo kikilos? And I think dito napapasok yung next question ko, no? Malinaw na nagiging privilege, no? Minsan yung pagtanggap nung minsang batas. And kumbaga kailangan siguro meron din papasok dito yung role ng allyship. So regarding the allyship, siguro mas gusto ko ditong tumuon. Ano po yung pinaka-perspective ninyo of
gaano ka-importante yung role ng allyship pagdating sa laban na to. Bakit dapat maging laban din to ng mga kababaihan? Dapat maging laban din to ng mga kalalakihan? Hindi lamang ng LGBT community. Kasi recently, no, nagkakaroon na ng mga debate and discussion na, wait lang, basta sa kalalaban ninyo sa SOGSC, parang nakakalimutan na ata yung mga babae. So parang nagkakaroon ng ganun, bakit kailangan may debate? Bakit hindi maunawaan na lahat tayo may SOGSC? Lahat tayo ay saklaw dapat ng SOGI equality. Una, yung framing nga kasi ng SOGI, dati-rati kasi pag sinasabi mo ADB o anti-discrimination, LGBT lang yan. So ang framing niya ngayon, SOGI, kasi lahat nga naman tayo may sexual orientation, gender identity, gender expression. Ikalawa, actually ang galang, meron siyang tinatawag na family and friends of LGBT children. Isa siyang project ngayon with Save the Children Philippines, kung saan sinusubukan namin educate ang mga magulang, mga kaibigan, community members ng mga area ng galang para masuportahan yung mga LGBT or SOGI diverse na mga bata. Sa makatwid, hindi talaga pwedeng kami lang hindi pwedeng LGBTs lang. Kasi mas mahalaga. Minsan nga ang biroan namin di nga ba tayo ay mga deviants. So mas pakikinggan ng Senado ay yung hindi deviant. So kailangan natin ng suporta ng allies natin. Yeah. Kumbaga ano talaga to yung tulong din nila dun sa tinatawag na cultural shift. No, kakampi natin higit sa lahat talaga yung pinakamaliit na organismo ng lipunan, which is the family. Yes. Ganda nun. Yeah. Dagdag ko yun. Kasi sa karanasan namin, marami kami iba't ibang lesbiana. May nagsasucceed, may hindi nagsasucceed. Yes. At the end of the day, more often than not, we realize that the determinant is the family. Parang if the family accepts you, more often than not, you succeed in life. Kasi we have a lot of cases na nire-rape ng magulang, pinapa-rape ng magulang, binubugbog, hindi pinapaaral, precisely because LGBT sila. So, kapag may suporta sa bahay, sa pamilya pa lang, malaking chance niya makaahon. Pero gusto kong iangat ng konti yung allyship doon sa policy making process, no? So, sa tingin niyo po, paano natin ma-achieve yung allyship sa level ng mga policy makers, sa congressmen, the senators? Kasi sa tingin ko mahirap yun gawin Sa family, it's a struggle in itself. Yes. But it's a struggle, it's a different struggle altogether pag umakyat na tayo sa policy. Yeah. The thing is, at the policy level, we have our usual suspects. Senator Risa Ontiveros, Congressman Gerald Roman. Ito yung mga stalwarts natin na nagtutulak talaga nito However, if we have people like Joel Villanueva or religious, yung mga congressman nating may base na religious, mahihirapan talaga tayo. So in other words, we really have to cross the aisle to be able to push for this legislation kasi hindi sapat na may Risa Ontiveros tayo. Tama. Oo. Tama. Kasi mag-isa lang siya or dalawa Isa lang sila. siya. Exactly. Totoo. At in fair, kasama niya si Amy, si Lauren. In fairness, Totoo naman. Oo. Pero gapang yan. Kasi kamuntik nang makalusot this time around, hinarang ni Joel Villanueva, binalik niya sa Committee on Rules. So, buhay ang mga ebanghilista at mga religious. Kumbaga nandun pa rin yung influence. Ayaw nating at the end of the day, ayaw nating i-vilify. Wala naman talaga tayong vilify. Pero ayaw ba natin? But the thing is, nakakalimutan siguro ng ating mga statements. Sana nakakalimutan lang nila, na dapat ang nagiging priority nila ay yung boses ng taong bayan, hindi yung tawag ng influensya ng kanilang simbahan. Sana. Kasi it's a numbers game So, these policy makers have a base na mostly religious. And so, at the end of the day, it's the numbers. If they have voters who think ill of LGBTs, they would go with those numbers. So, mass-based pa rin ang kailangan talaga. So, andyan yung policy makers mo na kailangan may visible kang mass-based ng LGBTs and their allies. And so, Galang exists. And so, other LGBT organizations exist. So, mapunta naman tayo sa data. Ito yung actually yung gusto ko talagang itanong din. Kasi usually tinatanong ko din to sa mga estudyante at hindi sila talaga sang-ayon. So, ngayon gusto ko marinig from an advocate herself, di ba? Sabi, gender parity in education and health has made the Philippines a top
performing country in terms of closing the gender gap. But the World Economic Forum argues that we need to work more in closing the gender gap in terms of economic opportunities and political empowerment. How have we fared in these two areas and what can be done to close the gaps in those areas? Una, parang pambiyukon yung tanong. Pero sige, sasagutin natin. I find that the question is more about women and men. Pero sure. Oo, kasi yung may added layer kasi yung discrimination, employment discrimination ng kababaihan sa kawimenan. Pero between women and men per se, I agree, no? Of course, the data is correct, but it doesn't mean that there's parity, therefore it's high. The salaries are high. Kasi parang magkapareho man tayo ng sahod, pare-pareho tayong mahina ang sahod. So that's sad. And then another aspect to that is, of course, in monetary terms, it may be equal. Men and women may be equal, but in terms of priorities in giving of benefits or in promotions, it's also sex-based. So hindi siya, kailangan i-qualify yung mga ganun bagay. Tama, oo. And naalala ko lang din, ang nagiging problem din dito, no? Of course, this is data, but the thing is, paano ginather yung data? Ano yung mga social indicators na tingnan? And I agree that somehow, kahit na sinasabi nila na this is about gender, yung tiningnan mo lang naman na gender dito ay women and men. Diba? Meron pa rin talagang na-exclude. Hindi pa rin talaga nagkakaroon ng DEI doon sa kung paano mo kinukuha yung data. Kaya, kung tatanungin natin, for example, naalala ko mga estudyante din, lagi nila sasabihin na, di po kami agree dyan. Kahit na ang taas ng ranggo natin, tolerated lang, hindi talaga accepted. Yeah. So, yun ang, you mean LGBT? Kasi number one tayo sa Asia. Number one, pero may pinapatay. Yes, binubugbog, hindi tinatanggap. So, parang, sa isang banda, ano yung indicators? Yes. Sa ikalawang banda naman, ano ba ang katanggap-tanggap? Hanggang saan lang ba yung, I mean, are we okay with being tolerated? Yes. Or do we need to be accepted? Of course, hindi natin tatanggapin na tanggap lang tayo kasi, di ba, tayo naman ay tao rin na dapat igalang. Okay. Gusto ko pong itanong kung ano yung proudest moment nyo sa pagiging advocate ng galang. Nung nag-15 years old siya, na parang, nasenti ako, na parang, okay, after 15 years, it's a proud moment, yes. Not just because there are many people supporting you, but also because you have community organizations who are also able to articulate their own rights. That's the height of our work, being able to, create advocates at the grassroots level. It may sound sentimental, but yeah, it's a big deal for the movement because a while ago we were saying what needs to be done at the policy level, and that's it. A mass base, creating a mass base for policy change. Okay. May Bucon question pa ako. Panguli na. Ayun. Hindi ako tatanggi. So, medyo bold and daring yung question. Bucon nga. Bucon nga. So, do you think we will ever reach the point where gender disparities will no longer be an issue? At wala nang mga ipaglalaban pagdating sa gender? That's a given. It's a question of when. So let's just push for it and we'll see. I think it's insight. All right. Wow. We have substantial conversation here. Yeah? Oo. Kahit ako ay napapatulala at napapareflect din, no? Dahil napakayaman ng diskusyon na I think kailangan din talagang tumawid doon sa mga hindi naaabot ng access ng information. Marami nang nagawa, pero marami pa rin tayong kailangang gawin. And we have to thank Galang, or organizations like Galang, for pushing for these things to happen for us. Yeah. Malayo pa, pero malayo na. Kumbaga. Yes. Maraming salamat. Thank you very much. Salamat din sa pag-invite sa akin dito at sa plataforma. Pag-usapan ng trabaho ng Galang. Yay! Yeah. Siguro ako bilang siguro pagtatapos. Pagtatapos. Pero ang yaman talaga nung discussion natin today. Siguro Tapos na yung Bucon? Sadly. Pero ano po na lang yung maipapayo ninyo doon sa mga gusto pang sumunod doon sa laban? Kasi apparently, I must say that we are literally standing on your shoulders. Kasi kung hindi kayo nagsalita, kung hindi kayo bumoses, walang makakaalam na may ganitong klaseng
may ganitong klaseng invisibility na nagaganap. Kasi may pagkukulang pa rin sa mga references, may pagkukulang pa rin sa mga pag-aaral. So doon sa mga gustong sumunod, yung mga gusto ring maging matapang para sa komunidad, ano po yung maibibigay ninyong payo? Datos. So kung kayo ay estudyante, researchers, kailangan natin ng datos. Bakit? Kasi pag humarap tayo sa mga policy makers, ang unang tanong, ilan ba kayo? Ilan kayo sa sektor? Ilan ang naapektuhan? Kakaunti yung data natin na quantitative. Qualitative, marami. So usually, we cite case studies and all that. But if you're able to do research na quantitative, malaking tulong siya para sa movement. And of course, knowing yourself. Kung LGBT or ally ka man lang, stop and think, how do I feel about this? Educate yourself. Because otherwise, where do you stand? You need to stand somewhere. It's either you're standing on the right or the wrong. Thank you very much, Anne, for the lively, vibrant conversation. Yeah. Marami kaming natutunan and I'm quite sure na ang ating mga audience na tumutok ay ngayon ay gusto na rin lumaban para sa ating bayan. Bago tayo magtapos, Almira, kailangan nating malaman, nasaan ba tayo ngayon, Almira? Exactly. Tayo ay nasa 3rd floor ng Far Eastern University Administration Building, kung saan naririto ang tatlong art pieces ni Antonio Dumlao. Gusto mo bang explain? Yeah. Ibig sabihin ng mga art pieces na yan? Oo nga. Actually, saktong-sakto na. I think ito rin yung rason kung bakit nandito tayo ngayon sa floor na to. Because Antonio Dumlao's art pieces, actually pieces, 3 siya is all about the Sari Manok. So, para sa mga audience natin, Sari Manok is a mythical creature from the Moro Mindanao na nagsisimbolize ng kung gaano tayo, may iba-iba man ang kwento, sari-sari, ngunit may iisa tayong at kolektibong dahilan kung bakit dapat tayo magsama-sama. So, given with the Sari Manok, at syempre, pagpapasalamat din kay Ann Lim na at the end of the day, nandito tayo para sa nasyonalismo, sa pagmamahal natin sa ating bayan. Na sari-sari man tayo ng kwento, sari-sari man ng kwertuhan, iisa lang naman talaga yung gusto natin at yun ay yung tinatawag na galang. Yes. So, tama ba ako doon? Tamang-tama. Swak na swak. Muli, maraming salamat sa pagtutok at pagsama sa amin sa episode 3 ng Sari-Saring Kwertuhan. Kaya naman, Bobe. Abangan sa susunod ni episode ang media representation issues ng LGBTQ community. Kaya maraming salamat sa mga nanood at sumubaybay sa ating episode ngayong araw na ito. At hanggang sa muli, maraming salamat at ito pa rin ang Sari-Saring Kwentuhan.